Error impersonate. So, ito yung mistaken identity o yung fall guy na tinatawag. Ito, alam na natin to, pero dapat alam din natin yung term legally. No? So, ito yung error impersonate, yung mistaken identity. Alam na lahat ng tao to, pero ito yung basic sa batas na kailangan lagi natin isa sa isip. Kasi ito rin ang ginagawang depensa ng mga tao para makaiwas sa kulong, makaiwas sa sintensya. Ito rin yung gas-gas na ginagamit nilang alibay na sasabihin nila, Paul gay lang ako mistaken identity lang ako. Kahit nahalata nila na sila, kahit alam nila sa kanilang mga konsensya at mga kaluluwa na sila talaga gumawa nun. Di ba tayo, pag kinukupitan natin yung mga magulang natin, sinasabi natin yung kapatid natin yung nangupit, kahit alam natin na tayo. Diba, sa ganung kasimpleng analogy na lang tayo para mas madali, di ba? So, yun yung mga sa batas na sa tingin ko kailangan basic. Kasi yun din yung ginagawang alibay ng iba para makaiwas. Sa palo, sa parusa ng magulang, grounded ka o babawasan yung baon mo sa school, mga ganun. Para makaiwas. Pakiramdam kasi natin minsan, lalo na sa ating mga Pilipino, mga kabataan, pakiramdam natin nakakapanggulang tayo. Pag ganun, kasama ako ron. Hindi ako exempted doon. Kahit nung bata ko, ginagawa ko yun eh. Di ba? So, yun. Error impersonate pala ang tawag dyan. So, yun, maganda at natututunan natin yung mga bagay na ganyan. Maganda na nakakaano ko ng mga legal kasi mahirap na maging inosente sa batas. Sabi ko nga, as a Filipino citizen, hindi tayo pwede na, karapatan ko to. Minsan magpapa-impress pa kayo. As a Filipino citizen, may pag-ganun-ganun pa kayong nalalaman, pero yung batas ba, nababasa nyo? Hindi. So, yun lang po.